Ayan, there, see? Eh, paano naman kasi? Hindi ko malaman na ba, magpo-ballroom dancing ka ba o cheer squad? Eh, nahiya na kami sa sapatos mo, no? Sige, magpapalit na lang ako ng sapatos, pero game! Okay, are you ready, guys? Ready! 1, 2, 3, 4! Hey! O ano ba ito? Sigurado ka ba dito manilip namin? Oo naman, ako, sigurado. Kayang-kaya ko yan. Come on, let's go! Sige, bahala ka ha? Yan! Ano nangyari sa'yo? Eh, hindi niya na yata kaitas, kaya yan, nalaglag ako. Yan! Come on, guys. It's funny. Yan! Go! 1, 2, 3. Guys! Ano Guys, ano ba nangyari? nangyari sa inyo ngayon? Ako, nagkamali kasi ako ng tapang natapilok ako eh. Ganun ba? Naku, kasi ganito yan, hindi tayo nag-warm up bago mag-practice, kaya ayan tuloy. See? Wala Warm up. tayong lahat. Guys, alam nyo, hindi dapat tayo mapalian o mapilayan dahil malapit na yung competition natin, di ba? Oo nga, kaya ano kaya dapat natin gawin? So very good question. Ah, there. Ano nga ba dapat ang gagawin natin para makaiwas sa tinatawag na sprain at fracture o tinatawag din ang pagkapilay? Alamin natin yan kay Dr. Emiliano Tablante, President of the Philippine Foot and Ankle Ortho President. Association. Good morning, Doc. Good morning, Drew. Hi. Lola, come on! So, saan mo nga po nakukuha yung fracture at pagkapilay? Ano Yeah, po yung mga come here. Actually, pag sinabing fracture, Come nabalian here. ka ng buto. Okay. Ang sprain naman is parang na-stress or napunit yung ligament. Yung ligaments. So, Oo. sa inyo po usually na, like, for example, So, pakita ito po po natin. model. So, ito po ang kamay. Hindi, paano ka lang. Okay. Pag fracture po, Pag fracture, usual, pag ankle fracture, usually itong ditong buto ang nababali at saka yung dito sa gitna. Pag ligament, ang most common, yung dito sa side ng paa, yung litid dito, ang nag-stretch. ano po ba yung mga sintomas, mga symptoms? Kunyari, napilayan ka or medyo na-sprain na. How do you know the difference? Kung napilayan, matindi ang sakit. Oo. And manamamaga ng malaki. Magiging suhalin. Oo. Okay, okay. Pag na-sprain, usually, hindi na, natatapang mo pa, yun lang pipilay-pilay. Yung ba yung parang kung minsan, Dok, kaya pagkatapos tumakbo, parang meron ako, parang nasa loob, yung nerve sa loob, parang may ganung feeling ba yung sprain? Parang kung after na tumakbo ka, sumasagit yun. Kung minsan hindi ka nag-warm up noon eh. Or kung minsan na sprain ka dati at hindi mo pina-rehab or hindi ka nag-stretching, Oo. tapos may feeling na parang naiipit ang nerve. Yun. So, that leads to my next question po. Ano po yung mga preventive measures bago, para hindi tayo mapilayan or ma-sprain? Yan, importante, yung sabi kanina sa video na dapat mag-warm up. Okay. I-stretch out na lalo na pag dito sa paa, i-stretch mo rin ang Achilles tendon, tapos yung mga quads mo, yung mga hamstring, stretch mo rin. Tapos dapat yung tamang sapatos din ang suot mo. So, usually, Dok, pag napipilayan ka, usually, pinapag-usapan natin ng paa pati ankles eh. Kasi usually na bibigyan natin ng weight, no? Oo. Okay, okay. So, ano po yung, like, for example, the shoes, anong klaseng sapatos kailangan nilang suotin? Usually, di ba, nakachinelas naman sila sa mga bahay nila, di ba po? Hindi, kung halimbawa, kung runner ka, and if you do it more than twice a week, dapat suot mo yung mga running shoes. Kung basketball player ka, Naku, pag nagbabasketball sila, nakachinelas yun sila, eh, no? So, medyo prone yun sa injury. Kung dapat yung sapatos yung gamitin mo. Magpapakita po kami ng mga pictures ngayon para malaman natin, para mapakita natin sa mga kapuso natin kung ano nga ba yung mga examples ng mga torn ligaments, yung mga yan po. Yan po yung tinatawag na Yung Achilles tendinosis, kung makita mo yung ano dyan, ano po yan? Yung po yung sa likod ng sakong, Ayun, okay. yung nakaus yung buto doon, yun yung parang tumubong bone spur yun. Kung kulang yung stretching mo or kung minsan yung sa mga babae masisikip yung sapatos, yung sa likod, Yan, fracture na po yan. na-fracture yung bone spur actually. Okay. Yung sa sakong yan, yung sa heel, yung dito yan. Paano nyo tumukuha yan? Dahil sa pag-basketball, pwede rin, ganyan. Ay hindi, kulang sa stretching yan. Kulang Yung sa mga- stretching. Oo. Tapos yung next, pakita picture. natin. Yung next picture please. There you go. Yan ang normal ankle. Ito yung may fracture pala. Actually, mild fracture nito. Ito, pag yung ankle sprain na matindi yung punit,
yan, tingnan mo bumukas. And you get that from... Yung severe ankle sprain na hindi mo pinagamot. Dapat, ideally, dapat mo sinento after you get a sprain. Lalo na yung mga napunit yung ligament, Hello? dapat makas ng mga 3 weeks. So usually, for example, sabihin natin, nagbabasketball ako, nabalian ako, ano po yung dapat kong gawin? Like, for example, kasi kunyari wala pang doktor doon, no? Ano po pwede nilang gawin? Maglalagay ba sila ng ice, malamig na tubig? May monitor yun. Tanda mo yung RICE. R-I-C-E. R-I-C-E. Okay. Yung RICE, yung R, rest. Rest. Tapos yung I, yung ice. Elevate mo. Tapos yung C, compression. Lagyan mo yung elastic bandage or huwag masyadong tight, ha? Kung saan tayo. And Tapos yung E, elevation. elevation. Para ma-prevent yung swelling and ano. So that's rice. Rest, I, ice, compression, compression, and elevation. elevate. So, maraming Okay. salamat po. And mag-research na rin kayo ng information sa internet if you guys have the internet also para mas may konting linaw pa ang sprain and fracture. Okay mga puso, wala na siyempre mas mahalaga pa kundi ang tamang pag-iingat sa bawat bagay na gagawin para makaiwas tayo sa mga disgrasya gaya ng sprain or fracture. So, maraming salamat and I'll see you soon. Okay, thank you. Alright. My pleasure. Shine! Hi, Shine. Thanks, Drew! Naku, marami ako natutunan kay Doc. Salamat po. At sa aming pong pagbabalik, naku, rarampa na ang green fashion. Magagandang estilo ng damit.